Sa Diyos po palagi ang kapurihan na tanging pasasalamat, mapagpalang araw po sa ating lahat. Salamat po sa Panginoon sa araw na ito na muli ay niloob niya po na tayo po ay magkatipon-tipon para pag-aralan po ang kanyang mga salita dito po sa Book of Exodus. Tayo po ay manalangin. Ama, maraming maraming salamat po sa patuliyang buhay at lakas na pahiram mo po. Tunay po na ikaw po ang gumigising po sa amin, Panginoon. Kaya maraming maraming salamat po sa panibagong pagkakataon na pahiram mo po sa amin. Nawa, Panginoon, ay huwag naming sayangin ang bawat araw po na niloloob mo po na kami ay mabuhay pa. Magawa na po namin ang ipinapagawa mo po at patuloy ka namin mapaluguran sa buhay na ito. Tawarin mo po kami kung may nakikita ka pong kamalian sa amin, Panginoon. Patawad po. Pakalinisin mo po ang bawat isa sa amin at salamat po dahil patuloy mo pong pinapaging dapat ang bawat isa. Magpurihin ka po, Ama, sa lahat ng ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So ngayon nga po ay araw po ng Biyernes, October 18. Salamat po sa Panginoon sa araw na ito na nandito na po tayo sa huli pong mga of Exodus. Exodus chapter 39, ang pamagat nga po is do just as God commands. O napakahalaga po talaga na sumusunod po tayo sa Panginoon ng ayon po sa kanyang kagustuhan. Po. So makikita po natin from chapter 36 na marami pong inihandog ang mga Israelita. At sinabi nga ni Moses na tama na, enough na, napakarami na ng inyong binigay, enough na ito. Po. So nawa ganun dapat every project kapag na na ano na kumbaga ay na ano na yung amount, no po, yung enough na yung amount for a certain project ay sabihin na oh, okay na, tama na yung inyong ibinigay, no po. Pero nakakatuwa ang mga Israelita nung panahong ito dahil they are so willing to give, no po. Kaya talagang ano po, sinabihan na sila na tama na. Nawa ganun po lahat na po sa isang fellowship na talagang enough po yung mga binibigay ng tao para po sa pangangailangan po ng fellowship na iyon. Purihin ng Panginoon. At dito din po sa itong week nga po na ito ay ginawa na nga po ng mga Israelita yung napag-aralan natin. Ginawa na po ng mga Israelita o specifically ni Bezalel at ni Aholiab po at ng mga taong binigyan ng kakayahan ng Panginoon ang mga ipinapagawa niya po yung mismong toldang tipanan at yung mga bagay na ilalagay doon. So dito po sa chapter 39, makikita po natin dito at patuloy ang pag-aaralan yung mga ginawa po nila Bezalel at Aholiab. Basahin po natin verse 1, ginawa nila ang kasuotan ni Aaron ayon sa iniutos ni Yahweh. Sabihin nga po, ayon sa iniutos ni Yahweh. Yes, to po. Do just as God commands. Po. So kung paano iniutos ni Yahweh yung pagkagawa ng kasuotan ni Aaron kay Moises, ay yun po ang ginawa ng mga tagapagpagawa. Lanang kulay asul, kulay ube at pula ang ginamit sa kasuotan ng mga pari o ng mga saserdote. No po? So, even pala yung mga kasuotan ng mga ginagamit ng Diyos ay galing din po sa mga ibinigay ng mga Israelita. Kaya salamat po sa Panginoon sa mga ginagamit ng Panginoon para po matustusan din ang pangangailangan po ng mga workers po ng mga workers po ng ating Panginoon. Amen. Mainam na lino, lanang kulay asul, kulay ube at kulay pula ang ginamit nila sa ephod. Ang ginto ay pinitpit nila ng manipis at ginupit ng pino na parang sinulid at inihalo sa paghabi sa lanang kulay asul, kulay ube at pula at sa mainam na lino.
Ang ephod ay kinabitan nila ng malapad na tali na siyang nagdudugtong sa likod at harap. Ngayon to gagawin, for sure ay napakamahal ng damit na ito no po, ni Aaron kasi ay may kasama pong ginto. No po. Kinabitan din nila ito ng isang magandang sinturong kamuka ng ephod na yari rin sa mainam na lino at lanang kulay ube at pula at binordahan ng ginto tulad ng iniutos ni Yahweh. Sabihin nga po, tulad ng iniutos ni Yahweh. Kumuha sila ng mga batong kornalina at iniayos ito sa patungang ginto. Iniukit nila dito ang pangalan ng mga anak na lalaki ni Israel nang mayari para itong isang magandang pantatak. Ang mga batoy ikinabit nila sa tali sa balikat ng ephod upang maalala ang mga anak ni Israel. Ginawa rin nila ito ayon sa utos ni Yahweh. So pangatlong beses na po no na sinasabi ayon sa utos ni Yahweh. Pangatlo o pang-apat kung di po ako nagkakamali. Gumawa rin sila ng pectoral. Magandang-maganda ang borda nito, tulad ng ephod, at yari din sa mainam na lino at lanang kulay asul, kulay ube at pula, at mayroon ding itong sinulid na ginto. Ito'y magkataklob at parisukat. 0.2 metro ang haba at ganoon din ang lapad. Kinabitan nila ito ng 4 na hilera ng mamahaling bato. Sa unang hanay ay ruby, topaz at carbunco. Alam niyo po ba itong mga gintong ito ay very rare na sa ating panahon ngayon. Itong mga hiyas na ito, mga brilyante po ito eh. Ito mga rubies, topaz at carbunco. Sa ikalawang hilera ay esmeralda, safiro at brilyante. Ano po? Sa ikatlong hilera ay jacinto, agata at ametista. Iba't ibang klase po ito ng mga precious stones na po. Mga mamahalin, hindi lang po ginto, hindi lang po pilak, kundi talagang mga mamahalin po. Kung baga sa ating term nga bilang Pinoy ay mga brilyante pero iba't ibang klasing pangalan po, no? Hindi tayo familiar din sa ganitong klase pero grabe po, no? Sa ikatlong hilera ay jacinto, agata at ametista. At sa ikaapat, berilo, cornalina at jasper. Lahat ng ito ay nakalagay sa patungang ginto. 12, lahat ang batong ginamit upang kumatawan sa 12 anak ni Israel. Tulad ng isang pantatak, sa bawat bato'y nakaukit ng maganda ang pangalan ng lalaki ni Israel. Talagang nakaspecify no po, nakaukit ng maganda, magandang tignan. Po kasi sabihin mo nga the best. Pag sa Panginoon, the best. Po, dapat lagi pinakamainam. Basta para sa Panginoon. Amen. Naglubid sila ng pinitpit na ginto at ito ang ginawang panali sa pectoral. Gumawa rin sila ng 2 patungan at 2 argolyang ginto na ikinabit nila sa 2 sulok ng pectoral sa gawing itaas. Itinali nila sa argolya ang tig-isang dulo ng mga nilubid na ginto. Ang kabilang dulo naman ay itinali nila sa 2 patungang ginto sa tali sa balikat ng ephod. Gumawa rin sila ng 2 argolya at ikinabit sa 2 sulok sa gawing ibaba ng pectoral. Gumawa rin sila ng 2 argolyang ginto at ikinabit sa ibaba ng tali sa balikat sa may tahi sa may itaas ng pamigkis ng ephod. Ang argolya ng pectoral at ng ephod ay pinagkabit nila ng lubid na asul para hindi magkahiwalay. Ito'y ginawa nila ayon sa utos ni Yahweh. So panglimang beses na po, no po, na sinasabi ayon sa utos ni Yahweh. Ng damit na nasa ilalim ng ephod o yung mga pangloob na damit. Ito yari sa lanang kulay asul at may butas na suotan ng ulo. Ang butas ay may tupi upang hindi matastas. Ang laylayan nito'y nilagyan nila ng mga palawit tila bunga ng punong granada. Ang mga ito'y yari asul,
kulay ube at pula. Even itong mga telang ginagamit nila, mga mamahalin po ito kung ating bibilhin ngayon. Opo, 'di ba? Kasi ah, may mga tela po tayo na ano po ay yung mumurahin. Po, nakabili nga kami dati, isang yarda ay parang 13 pesos ang isa. Di ko lang alam ngayon kung magkano na po. Pero eto, hindi lang ito 13 pesos ang isa. Mga mamahalin po ito per yard. Ano po? Gumawa rin sila ng mga kampanilyang ginto at ikinabit sa laylayan sa pagitan ng mga palawit. Kaya ang laylayan ay may isang hilera ng mga palawit na mukhang bunga ng punong granada at mga kampanilyang ginto. Ito'y ginawa nila ayon sa utos ni Yahweh. Po, do just as God's command. Po, talagang gawin ang mga bagay ayon sa utos ni Yahweh. Gumawa rin sila ng mahabang panloob na kasuotan para kay Aaron at sa kanyang mga anak. Ang mga ito'y yari sa pinong lino. Ganoon din ang torbante, ang mga sombrero at ang mga linong salawal. Ang pamigis naman sa baywang ay yari sa pinong lino, lanang kulay asul, kulay ube at pula, at binordahan ng maganda ayon sa utos ni Yahweh. Po, so, kitang-kita na po ba natin? Intinding-intindi na po ba natin na talagang dapat every time na susundin natin ang utos ng Panginoon ay ayon ito sa kaniyang utos? Po, we will not follow according to our terms. Kundi talagang kung ano ang inuutos ng Panginoon, ganun din ang way ng ating pagsunod. Ang turbante ay nilagyan nila ng palamuting ginto at may nakaukit na ganitong mga salita. Nakalaan kay Yahweh. Po, sabi nga po natin, nakalaan kay Yahweh. Yes, no po. At tayo din, no po. Tayo din ay mga nakalaan para sa Panginoon. Sabi nga po dito sa unang Pedro chapter 2, verses 9 hanggang 10, ngunit kayo'y mga taong pinili, mga maharlikang saserdote, at mga mamamayan ng Diyos. Pinili kayo ng Diyos na maging Kanya upang ipahayag ninyo ang kahanga-hanga niyang mga gawa. Sabihin mo nga, ako ay pinili ng Diyos. Yes. Po, pinili tayo ng Panginoon. Tayong lahat ng mga nakakakilala sa Panginoon, pinili tayo ng Diyos. Handpicked tayo ng Diyos. Imagine that, kapatid. Kung gaano ka pinagpala. Di po ba? Pinili tayo ng Diyos hindi lang para magkamit o magkaroon sa buhay na ito, kundi pinili tayo ng Diyos para maging Kanya at upang ipahayag, sabihin mo nga, ipahayag ang kahanga-hanga niyang mga gawa. No po? Ite-testify natin ito sa mga taong loloobin ng Diyos na makasalamuha po natin. No po? Tayo po sa panahong ito ang magpapahayag ng mga kahanga-hangang gawa ng Diyos. Ano po bang ginawa ng Diyos sa iyo? Ano po bang ginawa ng Panginoon sa inyo? Ano pong mga kahanga-hanga? Siyempre, kahanga-hanga ito kasi ang Diyos ang gumawa eh. 'Di ba? Kitang-kita natin na yung mga ginawa ng mga Israelita, lahat ito ay pawang magaganda. All the best para sa Panginoon, di po ba? So, kaya pag sinabing ito'y gawa ng Diyos, talagang automatic kahanga-hanga ito. Kasi wala ngang ginawang hindi maganda ang Diyos. Lahat puro magaganda, puro kahanga-hanga. Lahat puro mapapa-wow ka, mapapa-in-awe ka, ang galing talaga ng Diyos. No po? Amen. Kaya tayo sa ating panahon ngayon, tayo po yung mga pinili ng Diyos na maging Kanya upang ipahayag. Kaya nga salamat sa Panginoon sa mga nagpapahayag ng Kanyang mga salita. Salamat sa Panginoon sa mga nagte-testify ng mga kabutihan ng Diyos. No po? Lahat po yan, even yung ating pagkagising pa lamang po,
Kahanga-hanga na po itong gawa ng Diyos. No po? Yung panibagong pagkakataon, kahanga-hanga po ito na gawa ng Diyos sa atin. Kaya sa araw po na ito, wag po nating sayangin etong pagkakataon na ito na binuhay tayo ng Diyos. No po? Maging kagamit-gamit tayo palagi para sa Panginoon. Sabi pa nga, siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kahanga-hanga niyang kaliwanagan. Imagine, lahat tayo papuntang impyerno dati. No po? Imaginein mo yon. Papunta ka dati sa kapahamakan. Papunta ka dati sa walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Doon tayo lahat dati papunta. Pero dahil tinawag tayo ng Diyos, dahil pinili tayo ng Diyos, no po, eto na tayo ngayon. Patuluyang nagsasaya sa Panginoon. Kaya kapatid, huwag kang manghinawa sa paggawa para sa Panginoon. Huwag kang magsawa. Kung ito'y para sa Panginoon, kaya nga doing everything for the glory of God. O kahit yung paglilinis mo ng bahay, gawin mo ito alang-alang sa Panginoon. Yung pagluluto mo, gawin mo ito alang-alang sa Panginoon. Yung paglalaba mo, pagtitiklop mo, di ba, mga bagay na talagang minsan ay kinatatamaran natin. Pero nga gawin ang lahat para sa Panginoon. Amen? Kayo'y hindi bayan ng Diyos noon, ngunit ngayon kayo'y bayang hinirang niya. Noon na hindi kayo nakatanggap ng habag, ngunit ngayon tumanggap na kayo ng kanyang habag. Sa habag ng Diyos, kaya hanggang ngayon, buhay pa tayo. Ito po, sabihin mo nga, binibigyan ako ng pagkakataon ng Diyos. Kasi baka may mga bagay na hindi pa tayo ginagawa. Baka may mga bagay na iniuutos pa sa atin ang Diyos na hindi pa natin nagagawa hanggang ngayon. Po, kaya buhay ka pa. Hindi pa tapos yung iyong assignment. At alam niyo po ba, yung mga assignment na yan, ang Panginoon din ang magbibigay sa atin ng lakas. Opo, ang Panginoon din ang magbibigay ng talino. Ang Panginoon din ang magbibigay ng mga tao na tutulong sa atin para magawa natin yung ipinapagawa ng Diyos. Katulad ng nangyari kay Moises. Hindi niya kayang mag-isang gawin ang tabernakulo. Yung toldang tipanan, hindi po. Hindi kayang mag-isa ng tao. Kailangan niya talaga ang kanyang kapwa, yung mga padala ng Diyos para ma-fulfill yung assignment niya, yung task niya. Kaya salamat sa Panginoon sa mga taong ginagamit niya sa atin. Po, ang Panginoon pa din ang ating pasasalamatan. Yes, we should be grateful for these people, pero mas sa Panginoon, di ba? Kasi siya ang gumamit doon sa tao para magawa natin yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Kaya puri ay sa Panginoon. Amen. Purihin ang ating Diyos na buhay. So sabi nga dito, ito'y itinali nila sa turbante sa pagitan ng kordong asul tulad ng utos ni Yahweh. Po, so talagang gumawa po tayo ayon sa iniuutos lamang ng ating Panginoon. 32. Natapos nilang gawin ang toldang tipanan ayon sa iniutos ni Yahweh. Gayon din ang lahat ng mga kagamitan doon. So kitang-kita natin na talagang ito'y para sa Panginoon. Ito ay plano niya. Siya ang nag-provide ng mga gagamitin. Ginamit niyang mga Israelita. Siya din ang nagbigay ng talento, ng skill doon sa taong gumawa nitong toldang tipanan, maging ang lahat ng mga kagamitan na nandun. Opo? Grabe, no po? At grabe din naman yung effort ng mga gumawa. Kasi talagang hindi pwedeng lumabis yung sukat. May sukat ito. Meron tong exact
na kailangan ng pulgada ng ginto na gagamitin. No, kaya nga nalaman nila Moises na enough na, tama na yung bigay nyo mga Israelita. Kaya nga pinigilan na nila yung tao yung mga Israelita sa pagbibigay. Kasi nga bawat kahit yung bigat o pulgada na gagamitin na mga hiyas, no po, mga bato na gagamitin doon, mga ginto, mga pilak, meron silang sukat, meron silang bigat. Kaya nalaman nila Moises na enough na. No po? At nakita natin na talagang even yung mga kasuotan, no po? Napakahalaga na maayos ang ating kasuotan sa harap ng ating Panginoon. No po? Hindi kita yung o etong nasa parteng gitna natin, no po? O kaya yung likod, no po? Ayusin ang even yung kasuotan, nakatingin ng Diyos diyan. No po? Yung mga ating the way tayo manamit, ingatan po natin ang ating pananamit po. Lalo na kung haharap tayo sa Panginoon, lagi naman tayong nakaharap sa Panginoon kasi laging nakatingin ng Diyos sa atin. Minsan na ano lang tayo sa place, no? Pero kahit nasa bahay tayo, nakaharap tayo sa Panginoon. Kasi palagi siyang nakatingin sa atin. Hindi lang kapag nasa worship center natin makakatagpo ang Diyos. Hindi lang kapag tayo nasa gawain ng Panginoon. Hindi po. Kahit nasa bahay tayo o nasaan mang lugar, nasa palengke ka, nasa CR ka, saan pa, nasa galaan ka, nasa kainan ka, nakaharap ka sa Diyos. No po? Kaya palaging ayusin ang kasuotan. No po? Huwag kang syempre kapag nasa bahay, pambahay, yung mga ano lang, mainit, diba? Tulungan tayo ng Panginoon na talagang ayusin po ang ating pananamit. No po? Ayusin po natin ang ating pananamit. Kasi gano'n na lamang ang precise din ng mga ilalagay sa damit ni Aaron at ng kanyang mga anak. Di po ba? Talaga namang ganito lang dapat ang laki, ganito lang dapat ang hugis, ganito lang dapat ang sinulid na gagamitin, ganitong tela lamang, ganitong kahaba lamang. No po? Kaya nga ginawa po nila itong lahat ng ito ayon sa iniutos ni Yahweh. Walang labis, walang kulang. Ipinakita nila kay Moises ang lahat. No? Chinek, no po, ang tabernakulo, ang tolda at lahat ng gamit dito. Ang mga kawit, ang mga patayo, at pahalang na balangkas, tukod at mga tuntungan nito, ang mga pantakip na balat ng tupa na kinulayan ng pula, balat ng kambing at mga tabing, ang kaba ng tipan, ang mga pasanan nito at ang luklukan ng awa. Ipinakita rin nila ang mesa at mga kagamitan nito, ang tinapay na panghandog sa Diyos, ang ilawang ginto, ang mga ilaw at ang iba pang mga kagamitan nito at ang langis para sa mga ilaw. Ang altar na ginto, ang langis na pampahid, ang mabangong insenso at ang kortina para sa pintuan ng tolda. Ipinakita rin nila ang altar na tanso, kasama ang parilyang tanso, ang mga pasanan at lahat ng kagamitan ng altar, ang palangga ng tanso at ang patungan nito, ang mga kortina para sa bulwagan, ang mga poste at mga tuntungan nito, ang tabing sa pagpasok sa bulwagan, ang mga tali, ang mga tulos para sa tolda, at lahat ng kagamitan sa paglilingkod sa loob ng toldang tipanan. Ipinakita rin nila ang sagradong kasuotan ng mga pari. Sagrado talaga, no po? Sagradong kasuotan ng mga pari para sa kanilang paglilingkod sa dakong banal. Kasi ito yung susuotin nila eh. Every time na papas sa kabanal-banalan, ito yung susuotin nila. Po,
ang banal na kasuotan ng paring si Aaron at ang kasuotan ng kanyang mga anak na maglilingkod bilang mga pari o saserdote. Po. So talagang lahat ng ito ay ginawa po nila ayon sa iniutos ng ating Panginoong si Yahweh. Po, so talagang ibinuhos po nila. Effort kung effort. Hindi sila nagsabi, oh, pwede na yan. Naalala ko di ba ngayon nagpapasimula tayo sa pagpapagawa po ng multi-purpose. Nawa ay patuloy nating ipanalangin na maging skilled yung mga gumagawa para dito. No po? No po? Kasi talagang kung ito'y sinasabi nating para sa Panginoon, dapat ito'y talagang the best. Kasi para sa Panginoon. Because God deserve all our best, di ba? Kaya ipinakita rin dito nila Aholiab, no po, nila ng mga ginamit ng Panginoon, ng mga binigyan ng kakayahan ng Diyos, po, talagang effort kung effort. Naglaan sila ng oras, ng panahon, po, naglaan sila ng buhay para gawin nila itong ipinapagawa ayon sa utos ni Yahweh. Po, sabi pa dito, lahat ng ito'y ginawa ng mga Israelita ayon sa iniutos ni Yahweh ay Moises. Po, very precise po talaga ang pagkagawa dito sa toldang tipanan. Plano ito kasi ng Diyos. Po. And yes, lahat, kahit hindi lahat ng mga Israelita ay talagang gumawa doon, di ba? Nagbigay sila. No po? Nagbigay sila. Kaya kahit hindi po tayo ang nagbi-build nung ating pinapagawa na multi-purpose hall, nawa ay makapagbigay po tayo. Po, kahit hindi tayo mismo yung nagpupukpok doon o naghahalo ng semento doon, nawa ay makapagbigay po tayo. Kasi mga Israelita talagang lahat sila nagbigay. Hindi man sila yung personal na gumawa nung damit, nung mga palanggana at iba pang mga kagamitan at mismong yung toldang tipanan, lahat sila gumawa para dito. Kasi lahat sila may ibinigay. Po, ang mga ito'y isa-isang tinignan. Sabihin mo nga isa-isa. Opo, ganun talaga ang leader, po, ng Diyos. Hindi lang siya mag-uutos. Kailangan chinecheck niya isa-isa kung nagawa nga ba ng maayos yung iniutos dun sa tao. Po, mahalaga po na iisa-isahin. Po, tama ba ito? Ay ganito ba talaga ito? No po? Ayan, salamat sa Panginoon. Inisa-isa. At nung maisa-isa na po ni Moises at nang matiyak na niya na nayari nga ang mga ito ayon sa iniutos ni Yahweh, binasbasan niya. Po, sabihin mo nga, he blessed. Moises blessed the people. Diba? Kung maalala natin, nung nagkasala ang mga Israelita, anong ginawa ni Moises? Naggalit siya, di ba? Pinagalitan niya lahat. Opo. Anong kahibangan ang ginawa ninyo? Pero, eto, naggumawa ng maganda ang mga Israelita. Anong ginawa ni Moises? He blessed the people of Israel. So, gano'n naman talaga dapat. Opo. Siyempre, dapat ay naaano din natin na napapasalamatan din talaga natin yung mga taong ginagamit ng Diyos para sa atin. And syempre kapag hindi naman maganda din ang kanilang ginagawa, dapat ay may marinig din sila sa atin na, o kapatid, hindi tama yan. Po? Sabi nga dito, last verse po, John 15:9-11, kung paanong inibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Kasi 'di ba sobrang saya for sure. So sobrang fulfilling for sure ang naramdaman ng mga Israelita kasi natapos na po nila yung toldang tipanan.
At binasbasan pa po sila ni Moises. Talagang na very good sila ni Moises. Ano po? Kaya nga makikita natin dito na talagang ang pagsunod sa Panginoon, nagbibigay ito ng kagalakan sa ating mga puso. Sabihin mo nga, ang pagsunod sa Panginoon, nagbibigay ng kagalakan sa akin. Yes, totoong-totoo po yun. Opo, kasi nga, every time din na gumagawa tayo ng hindi ayon sa kalooban ng Panginoon, tayo din, ang bigat-bigat din ng pakiramdam natin. Di po ba? Naranasan nyo na po ba yon na hindi kayo mapakali kasi parang may ginawa akong mali. Tama. Ang bigat-bigat ng pakiramdam ko. Iba? May mga ganun po ba tayo? Pero meron din ba tayong sobrang galak kapag alam mo na yung ginawa mo ay talagang na very good ka ng Panginoon? Sobrang galak din naman. Sobrang galak po ang ibinibigay sa atin ng pagsunod sa utos ng ating Panginoon. Kaya nga sabi dito sa John 15:9-11, kung paano inibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Kung paanong tinupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko at nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. Again, it is our joy. Ano po? It is our joy to obey the Lord. Kasi nga, obedience is better than sacrifice. Kahit gaano kalaki ang ibigay mo para sa multi-purpose building na niloloob ng Panginoon na ipagawa. Kahit gaano pa kalaki ang ibigay mo dyan, kung hindi ka sumusunod sa Panginoon, it is worth to nothing. Kasi mas gusto pa rin ng Panginoon yung pagtupad sa kanyang mga utos. Kasi kung nagsasabi tayong iniibig natin ang Diyos, pero hindi naman natin tinutupad ang kanyang mga utos, tayo po'y mga sinungaling. Pero sabi, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Kung paanong tinupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nanatili pag-ibig. Again, it is always a joy. It always brings joy whenever we obey the commandments of our Lord, our lover, our maker, our everything. Ang Panginoon yon, di po ba? Talagang it always brings joy. Kagalakan na hindi kayang tumbasan ng anumang ino-offer ng mundong ito. Ng anumang success, ng anumang kayamanan, ibang klase. Hindi kayang i-explain yung kagalakan na ibinibigay ng Diyos sa atin. Kaya nga kung gusto mong palaging magalak sa Panginoon, yung kagalakan ng Diyos ay palaging mapasa iyo, sundin natin ang kaniyang mga utos. Tuparin natin ito. I-apply natin ito sa ating personal na mga buhay. Amen? Do as, do just as God commands. Sa Diyos po ang kapurihan, tayo po ay manalangin. Ama, maraming maraming salamat. Tunay po na palagi pong kagalakan namin ang sumunod sa iyo. Salamat, aming Panginoon, sa kagalakan mo po. Patuloy mo ipinagkakalob sa amin. Nawa palagi kaming magalak na gawin ng mga bagay-bagay para sa iyo, Panginoon. Patawarin mo kami na may mga pagkakataong nagreklamo kami or sumunod kami ng basta na lang or ginawa namin napilitan lang kami. Patawarin mo po kami, Panginoon. Patawad po. Nawa, Panginoon, ay palagi
ang maging motivation namin sa lahat ng aming ginagawa ay dahil mahal ka namin, Panginoon, hindi dahil sa inutusan kami or hindi dahil sa walang ibang gagawa, hindi dahil sa napilitan lang kami or natakot kami na baka may mangyari sa aming masama kapag di kami sumunod. Lord, baguhin mo ang motibasyon ng aming puso, Panginoon. Baguhin mo po ito. Palagi pong maging motivation namin ay ang pagmamahal namin sa iyo. Kaya kami magbibigay para sa gawain mo. Kaya gagawa kami ng mabuti sa aming kapwa. Kaya kami makikinig ng iyong mga salita, mag-aaral ng iyong mga salita. Kaya kami mananalangin, Panginoon. At iba pa namin gagawin ang lahat ng ito. Palagi ang maging rason ay dahil mahal ka namin, Panginoon. At dahil totoong-totoo naman po na hindi namin kaya kung wala ka sa aming buhay. Kaya maraming salamat po. Aming Panginoon sa palagi pong pagkakataon na binibigay mo sa amin. Etong araw na ito, ipinagkaloob mo po para muli ma maisip namin, ma-realize namin na meron ka nga palang pinapagawa sa amin at nawa magawa na po namin yun. At salamat din po sa mga taong binibigay mo, pinagkakaloob mo sa amin, Panginoon, para magawa namin yung pinapagawa mo. Maging sa lakas na nanggagaling sa iyo, sa karunungan na nanggagaling sa iyo. Sa lahat po ng provision mo po para magawa namin yung pinapagawa mo po. Maraming salamat po, aming Panginoon. Patuloy naming ninanais na magawa kung ano lamang yung ipinapagawa mo po sa amin. Tulungan mo po kami. At mamayang hapon, Panginoon, salamat po sa iyong lingkod na gagamitin mo po para sa amin. Kay Pastor John, nawa Panginoon ay patuluyang bigyan mo kami ng katagumpayan, Panginoon. At salamat po sa mga taong dadako sa lugar, sa third floor po ng building na ipinagkaloob mo na din sa amin. Maraming salamat po aming Panginoon. At salamat din po sa kaarawan ng aming mga bunso, Micah and Berlin, at sa iba pang nagdaraos ng kanilang kaarawan, anniversaries, or mga birthdays, Lord. Salamat, Panginoon, na nilaw mo po na madatnan pa sila ng araw na ito na ginawa mo po, Panginoon. Patuloyin mo silang gamiting pagpapala sa iyo at sa mga makakasalamuha po nila. Salamat din po sa patuloy pag-iingat mo po sa aming daddy na patuloy mo siyang papagtagumpayin at ipagkaloob yung mga tao para po patuloy niyang magawa yung ipinapagawa mo po sa kanila. Salamat din po aming Panginoon sa mga kapatiran po na nakakapanood at nakakapakinig ng live na ito. Patuloyan mo pong katagpuin ang kanilang mga pangailangan. Di ko man sila maisa-isa, Panginoon, ngayon sa panalangin ito, ay kilala mo po ang bawat isa at batid mo po ang pangailangan ng bawat isa. Yes, Lord, you are our great provider, Lord. And we continue to hope and trust in you, Lord God. Purihin ka po, Ama, sa lahat ng ito. Sa patuloy himala mo din po kay Ellery, Lord. Salamat po sa batang ito. Patuloy mo pong paghimalaan ng batang ito, Panginoon. At patuloy mo pong papagtagumpayin at bigyan ng pagkakaroon ng kanyang mga mahal sa buhay na patuloy ang makalapit sa iyo. Salamat po sa mga taong ginagamit mo para po sa kanila. Purihin ka po, Ama, sa lahat ng ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Papuri po sa ating Panginoon. Salamat po sa niya pong ginagawa sa ating mga buhay. Amen. Salamat nga po sa Panginoon sa buhay po ng ating daddy. Hi daddy, we love you po. We miss you here. Patuloy kayong papagtagumpayin ng Panginoon dyan po sa Malaysia. And salamat din po sa mga kapatiran from Malaysia. Salamat din po sa Panginoon sa buhay po ng ating Pastor Lito, ng ating mamang. Patuloy kayong paghimalaan ng ating Panginoon at salamat din po sa Panginoon sa buhay po ng ating kapatid na Hazel at Christian. Patuloy kayong paghimalaan ng Panginoon
At salamat din po sa Panginoon sa buhay po ng inyo pong mga mahal sa buhay. Patuloy ang himala ng Panginoon sa ating kapatid na Irene at sa inyo pong mga anak. Loobin ng Lord na makasama natin sila mamayang hapon at salamat din po sa buhay po ng ating Sir Bob. Salamat din po sa Panginoon sa buhay po ng ating nanay Lorna Villanueva Gayas, Tatay Uming, sa inyo pong mga anak at mga apo. Patuloy din po kayong paghimalaan ng ating Panginoon. Salamat din po sa Panginoon sa buhay po ng ating si Lovely, Carl, at ng inyong mga anak, maging ni Tatay Rading at ng inyo pong buong pamilya. Patuloy ang paghimalaan ng Lord si Michael. Yan. Tulungan siya ng Panginoon, lalo ngayon palamig ng palamig doon sa kanyang lugar. Din sa Panginoon sa buhay po ng ating Auntie Ruth. Yes, Auntie. Loobin ng Lord na magkita-kita tayo on January. Salamat sa Panginoon sa patulang himala din kay Crazy. At salamat din po sa Panginoon sa mga kapatiran from Apayao. Yes, we'll see you all on January kung loloobin po ng Panginoon. Salamat din sa aking bayaw, Kuya Noel, Ate Caris, sa aking ate, maging sa aking mga pamangkin, Daiksak at Seth. Salamat din sa buhay ni Deng at ni Lucille, maging ng aking nag-iisang asawa at ng aming mga anak. And happy birthday, Micah and Berlin. At salamat sa buhay nila Kate at Linlin. Salamat din po sa Panginoon sa buhay po ng ating Ate Rosel Hasada Pescaso. Yes, congratulations again to AJ. We're so proud and so glad po na niloob ng Lord na makapasa si AJ. Masayang-masaya po kami para sa ginagawa ng Panginoon sa inyong buhay. Congratulations po ate and salamat din sa Panginoon sa buhay ng inyong nag-iisang asawa at ng inyong mga anak at apo. Hello din sa ating si Joanna Peter Mare at loobin ng Lord na makasama natin sila. Nanay Gloria at mga family mo mamayang hapon, 4 p.m. Yes, live po tayo mamayang hapon no po, 4 p.m. po. Salamat din po sa ating, yes, kapatid na Crazy, hello. Patilan kang samahan ng Panginoon. Yes, Pastor Herbert, lobby ng Lord na makapunta po kayo mamayang hapon. Everybody is invited po. Ano po? Sa gawain ng Panginoon mamayang 4:00 ng hapon. Yes, Pastor Menardo Sora Tumagan, hello po sa inyo. Patuloy ang ipagkaloob ng Panginoon ang inyo pong mga pangangailangan. Yes, salamat din sa buhay ng ating Mama Len at Kuya Ronnie, maging sa Ninang Cynthia at Ninong Darius. At salamat din sa Panginoon sa kapatid na Florence Toquelo po. Maraming salamat sa Panginoon sa buhay niyo po na patuloy nakatalaga kay Kristo. Yes, amen. Yes, salamat po sa Panginoon. Salamat din po sa inyong mga panalangin para sa amin. Yan, patuloy niyo pong ipag-pray ang ating daddy. Pakaingatan po siya ng Panginoon at makauwi siya on October 22. Ayan. Yes, salamat din po sa lahat po ng nakapanood. Di ko man po kayo nag-greet. Kilalang kilala po kayo ng ating Diyos. Mami Elma, yes. Nawaloobin ng Lord na makarating kayo mamaya with Ellery. At salamat din sa Panginoon sa patuloy ang himala ng Panginoon kay Sis Amy, maging kay Ate LP at sa kanyang mga mahal sa buhay. Purihin ng Panginoon. And yes, kay Teacher Bell at sa lahat po ng bumubuo ng Miracle of Life and sa lahat po ng mga taga-ibang fellowship na lagi pong nakakapanood nito. Palagi po sa Diyos ang kapurihan. See you po mamayang hapon.